Let us open our Bible on Psalm 66, verse 16. Praise the Lord. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done to my soul. Ayan. So, nangyari ang kanyang sarili ay ginawang ihimplo or modelo natin lahat. Sinabi dito, O Mari, og maminaw, kamo nga adunay kahadlok sa Dios. Kay akong ipadayag unsa ang gibuhat niya sa akong kalag. So, ibig sabihin yan, pumarito kayo, makinig kayo, kayo na mitakot sa Panginoong Diyos, o kayo na naniniwala sa Diyos, ihahayag ko sa inyo ano ang ginawa niya sa aking kaluluwa. So, pag ito ang ginawa natin, anong gagawin niya sa ating kaluluwa? Basa, Psalm 66:18. Praise the Lord. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yan, isa yan. Minsan, matagal na tayong humihingi sa Panginoon, bakit wala pang sagot? There might be a hindrance. Baka mayroong sagabal. May hinihintay ang Diyos sa iyo na kinakailangan mong maisuko o maisurrender. Kaya hindi maganda na habang naghihintay tayo sa katugunan o answer ng ating dalangin, ay meron tayong kasamaan sa ating puso. If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Kung papakundanganan ko sa aking puso ang kasamaan, hindi ako diringgin ng Diyos. Kung akong ibutang sa akong kasing-kasing ang akong pagkadautan, di jud ko dunggon, di jud ko patalinghugan sa Diyos. So yun yung gagawin niya sa ating kaluluwa. Yun yung gagawin niya sa ating buhay. Hindi niya tayo diringgin pag may kasamaan ng ating puso. Kaya nga na-notice ninyo, kung merong mag-request ng prayer, Pastor, puntahan mo si ganito, may sakit. Gusto kong magpaprayhan siya kasi na-testimonihan ko siya, naniwala siya. Magpunta kami doon. Anong gagawin ko? Magbigay ako ng Word of God. Kailangan siya magsisi. Kailangan siyang magpakumbaba. Kailangan siyang mapatawad ng Diyos. Paano siya mapatawad ng Diyos? Kailangan alisin niya ang samang loob sa kanyang kapwa. Kailangan marunong siyang magpatawad sa kanyang kapwa para siya mapatawad ng Diyos. Kailangan niya mag-angkin sa kanyang pagkakamali at pagkakasala para magpakumbaba siya at maawa at patawarin siya ng Diyos. Para walang hadlang sa dalangin. Kasi kung i-withhold natin yung iniquity sa puso natin, kahit anong iyak pa natin, kahit magluha pa tayo ng dugo, kahit si Moses bababa, siya ang mag-pray para sa iyo. Kahit si Prophet Samuel ang bababa para mag-pray sa iyo. Kahit sino pa yung mga ginagamit ng Diyos, si Pablo, si Pedro, si Juan, ang bababa mula sa langit para mag-pray sa iyo. Hindi ka diringgin ng Diyos. Pag yung puso mo ay hindi pa karapat-dapat sa mata ng Diyos. So, anong gagawin mo to make it clear and to make it sure na hindi ka itatakwil ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Basa, Isaiah 1:18. Praise the Lord. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Yan. So, ibig sabihin yan, huwag ka nang mahiya umangkin sa pagkakamali, pagkakasala mo. Kasi ang Diyos, hindi kanya sisingilin sa nagawa mong kasalanan, bagkus ikaw ay papatawarin niya.
Meron akong na-met na surrendery sa NPA na testimonihan ng ating membro na bata. Pinatira ko yan sa simbahan. Habang nakikinig siya ng Word of God araw-araw, lumapit siya. Sabi niya, Brad Chit, ngayon nakita ko na ang liwanag. Nung nasa gawain pa ako sa NPA, akala ko yun na ang tama. Yung pala ang dulo ay napakadilim, walang liwanag. Kasi kami rin pumapatay ng aming sariling kapwa. Kung dito naman ako sa gobyerno, sa military, ganon din, walang liwanag ang dulo ng kanilang buhay, madilim pa sa alkitran. Dito ko na kita kay Jesus ang liwanag. May kapatawaran, may pagbabagong buhay, merong katugunan, merong kapayapaan, may kagalakan. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya yun. Pinagupitan ko siya, dinala ko siya doon sa downtown. Pag ganun-ganun na maglakad, bakit? Anong nangyari sa paa mo? Yung panahon ito na inambos kami. Bago ako nakatalon, natamaan yung paa ko. O ano yung tatak sa kamay mo? Ba't merong mga paso ng sigarilyo? Parang ganun ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan? Listahan ko ito sa mga ginanon ko. Dami mga palang napatay. O ngayon, isama kita. Pagupitan kita. Sasama ka sa akin. Opo. Sa isip ko, kung merong magbaril nito, damay ako. Sige lang. Praise the Lord. Ang sabi niya sa akin, Brad Chit, mag-surrender na ako sa gobyerno, pero ayaw kong mag-surrender doon sa maliliit na mga military. Kasi gaganunin lang nila ako. Papatayin talaga nila ako. Doon ako mag-surrender sa high-ranking na mga generals para mabigyan ako ng pardon at pagkakataon na mabalik sa tamang landas. O di ba nabago siya? Praise the Lord. Saan niya nakita ang kaliwanagan? Sa Diyos. Dahil may kapatawaran. Merong gabay. Hindi ka na babalik doon sa dati mong kadiliman na gawa na hindi mo alam. Mali pala yun. Kaya, sa buhay natin, ang Diyos na nag-iimbita, come, let us reason together. Sabi pa nga niya sa akin, nung bago pa kaming nagsama, pulang-pula yung mata. Iba pala yung tao na marami nang ginaganon, pula ang mata. Sabi niya sa akin, Brad Chit, mapatawad pa kaya ako? Yun ang tanong niya. Sa tingin ko, parang hindi na ako mapatawad. Sa sobrang bigat ng kanyang kargang kasalanan. Ito yung verse na yan. Come, kahit gaano kaitim, gaano kapula pa yung puso mo, puno ng kasalanan, papaputiin ko yan. Doon siya na-blessed. Praise the Lord. Kaya ganoon din sa buhay natin, may hinihingi tayo sa Panginoon, kagalingan ng ating sakit, kaligtasan ng ating pamilya, o sa ating sarili, o ano pa yung minimithi ng ating puso. Oy, kinakailangan. Unawain mo, pag ikaw ay manatili sa puso mo yung iniquity, di ka diringgin ng Diyos. Kaya lumapit sa Panginoon. Di anong nangyari? Basa. Psalm 66:19. Praise the Lord. But verily, God hath heard me. He hath attended in the voice of my prayer. Yan. But verily, God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Ibig sabihin niya, nagkaroon ng access. Nagkaroon ng answer ang kanyang prayer. Dahil siya'y nagpakumbaba, siya'y nagsisi ng buong puso.
Minsan kasi ang tao hindi makapatawad sa kapwa dahil tumitingin sa gawa ng kapwa na masama. Masama yung ginagawa niya, bakit ko siya papatawarin? Yung mga ganon. Wag. Do not render evil with evil, but render evil with good. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kaya sa buhay natin, wag tayong judgmental, no? I-judge natin yung tao. Pag i-judge natin yung tao, meaning to say, you have no plan to forgive. Kasi kinukondem mo na yung tao eh. Para bagang ginagawa mo na yung gawa ng Diyos. When in fact, even God Himself, hindi pa nga niya hinahatulan ang tao. Ikaw nangunguna ka na. Kaya anong sinabi dyan? Basahin. Luke 6:37. Praise the Lord. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Yan, mas mabuti pang mag-forgive ka para mapatawad ka kaysa mag-judge ka doon sa ikatlo. Yan. Baba, konti. Sige pa. Ay, itaas pala. Tama yan, tama yan. Yan yung bintana na nag-ano. So, huwag kang maghatol para hindi ka mahatulan. Huwag kang mag-condemn para hindi ka ma-condemn. Magpatawad ka para ikaw ay mapatawad din. O di, kung ganon ang ating mentality, ganon ang ating gagawin, walang reason na hindi ka diringgin ng Diyos. Praise the Lord. Kasi walang iniquity sa puso mo eh. You are ready to forgive. You are ready to accept those people who would reconcile with you. Ready ka. Minsan, may mga tanong dito sa Bible. Ano yun? Si Pedro nagtanong, basa. Matthew 18:21. Praise the Lord. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus says unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Okay. Ang tanong ni Pedro, ilang beses ko patawarin ang aking kapwa? Makapitong beses ba? This is the maximum na kayang gawin ni Pedro, magpatawad sa kanyang kapwa 7 times. At akala ni Peter, yung 7 times, that is too much. Ang sagot ni Lord Jesus Christ, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So, ibig sabihin yan, hindi ko sinabi sa iyo makapitong beses lang, kundi 70, 70. I-times mo pa yan ng 7. And that is 490. Am I right? Yes. 7 times 7, 49. 70 yan times 7, di 490. Praise the Lord. So, meron bang status dito sa mundo na 490 times naghingi ng patawad? Wala. Ibig sabihin yan, you do it until buhay ang tao. Patawarin mo. Pag namatay na, wala na. Ganon ang Diyos. Gusto mong mapatawad? Magpatawad ka sa iyong kapwa para mapatawad ka sa Diyos. Para anumang hingiin natin, anumang prayer natin, diringgin niya ng Diyos. Sigurado yan. Praise the Lord. So, basa. Kailangan kung sino yung mga kalaban natin,
o yung kagrudge natin o ka-misunderstanding natin? Will it be our family member? Will it be our neighbors? Will it be our brothers and sisters in Christ? Sino man sila, gawin mo na yan. Be reconciled unto them. Basa, Matthew 6:14 and 15. Praise the Lord. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Napakahirap. Sabihin mo, ay, sorry, Brad Chit o Pastor Chit, I cannot take to forgive that person. He is terrible and he made my life misery because of that person. Sobra yung ginawa niya sa akin. Ang question ngayon, if you cannot forgive, you will not be forgiven by God. Yun ang mahirap. Ay hindi mo pwedeng gawin yun, na hindi mo kayang patawarin. Yan ang sabihin mo, hindi mo kayang patawarin. Sabihin din ng Diyos, hindi rin kita kayang patawarin. Magpatawad ka. Alam nyo, meron kaming napuntahan na lasinggo. Sa sobrang pagkalasinggo ng tao na yan, nagkasakit yan sa atay, yung tinatawag na cancer of the liver. Naprehan ko siya doon sa bahay niya, sa Bolton. Yan, sa Bolton. Bedridden. Nagbigay ako ng Word of God. Ang preaching ko, repentance. Pero sabi ko, hindi ka mapatawad pag hindi ka magpatawad sa kalaban mo. Ay, hindi ko man alam, marami palang kalaban yun. Kasi nung panahon sa kalakasan pa niya, ang dami niyang inaway doon sa baryo nila, dyan sa banga. Na-convict siya ngayon. Sabi niya, hindi pala ako mapatawad. Kung hindi ko mapatawad yung mga kalaban ko doon sa amin. Alam mo, maniwala kay hindi. Nag-request yan. Brad Chit, samahan mo ako. Uuwi ako ng banga. Bago man ako mamatay. Gusto ko makausap ang mga kaaway ko sa aking pamilya at kapitbahay. Hihingi ako ng kapatawaran sa kanila sa nagawa kong kasalanan at patawarin ko sila kasi hanggang ngayon di pa kami nagbatian. Mabuti na lang yung si Brad Oscar, buhay pa yun. May pick up. Yun ang sinakyan namin. Dumating kami ng banga, gabi na, madaling araw, 2:00 ng umaga. Madilim pa. Sabi namin, Sabi ko, anong desisyon mo? Manong, ayaw ko nang mabukasan pa ng umaga, maliwanag. Tawagin na sila. Alam mo, ginising namin yung mga tao dyan sa paligid. Pamilya niya, kapitbahay niya, ginising namin, tinawag namin. Oy, merong kayong kalaban na gustong haharap sa inyo at haharapin niyo siya. Gusto siyang maghingi ng patawad sa inyo dahil papatawarin din kayo. Nag-gather namin sila, ang dami nila. Nagbigay ako ng Word of God sa harapan nila, 2:00 ng madaling araw. Nagpatawaran sila. Iyakan sila. Yung mga kalaban niya, hindi akalain ganun ang desisyon niya. Anong kwento ng mga tao doon? Alam mo yung tao na yan, hindi yan mawalan ng lapad dito sa kanyang pocket sa likod ng bulsa ng pantalon niya. Lasinggo yan. Nung dinala siya sa hospital bago siya namatay, napansin ng mga doctors, tsaka nurses, tsaka yung mga kasamahan, lumuluhod at Bible ang niyakap. Nagpipray kay Lord Jesus. Sa huling buhay niya, na napatawad niya ang kalaban niya, na-feel niya yung kapayapaan, nilubos-lubos na niya, hindi na niya nilingon ang kanyang kahapon, niyakap na niya si Jesus, niyakap na niya ang Bible, nag-pray na siya ng buong puso, hanggang nalagutan siya ng hininga. Ang ganda ng kanyang buhay. Pag hindi namin sinuportahan yun, ay kung mamatayan, hindi nakapaghingi ng kapatawaran sa mga kalaban, hindi nakapatawad sa kalaban, paano siya mapapatawad? Mabuti na lang. Siya mismo sa sarili niya nanggaling sa kanya. Ang strong will to forgive his enemies. Praise the Lord.
O, yan naman yung sinabi ni Lord Jesus. Agree with thine adversaries quickly. Huwag mong tagalin. While you are in the way, lest the police will bring you to the judge, and the judge will condemn you and ask the police to bring you into the prison cell. So habang nasa daan ka pa, nasa court ka pa, you can defend yourself. Dipinsahan mo na. Humingi ka na ng kapatawaran. Patawarin mo na yung kapwa mo. Makipag-settle ka na sa adversaries mo para hindi ka na mahatulan sa pagkakulong. Praise the Lord. Ganun po. Kaya yun, naalaala ko yung matanda na yun. Pinsan ata yan na buo ni Brother Digol. Yan yung kabats niya na mga paglasing-lasing noon. Ayan si Brother Digol, sobrang lasinggo yan. Hindi basta-basta yan. Ganun lang yung buhay niya, makita mo, parang pero grabing pagkalasinggo yan noon. Pero binago siya ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Okay. So, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Basa. Isaiah 59:1. Praise the Lord. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Yeah, sometimes people think God is deaf, God is disabled. Why? There is no answer of my prayer. Di mo alam, yun na, ang sekreto. Nahuhold, napipigilan, napipending, ang answer ng dalangin ng ninuman dahil ikaw mismo meron pang kasamaan sa puso mo, hindi ka pa nakapatawad ng iyong mga kaaway at ikaw mismo meron ka pang samang loob sa iyong kapwa. Mahuhold yan. Basa. Jeremiah 5:25. Praise the Lord. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Yes. Pag hindi yan naalis, pag hindi yan na-erase, pag hindi yan nalinis, pag hindi yan napatawad, pag hindi yan na-settled, wala. Yung good na dapat mo maangkin mula sa iyong Creator para sagutin yung mga prayers mo, kahit ano pa yan. Sakit man yan, problema man yan, ano pa yan. Kasalanan man yan, kahit ano yan. Basta ikaw, hindi na nag-regard ng iniquity sa puso mo. At nagpalinis ka sa Word of God, sigurado, i-release ng Diyos yung matagal na niyang hinuhold. Pag-release yan sa'yo, tatanggapin mo yan. Hindi mo kayang isipin. Parang nagdahilan lang ang lahat na nangyari sa buhay mo. Nawala ang lahat mong sakit, na lutas yung mga problema mo. Praise the Lord. So, last verse, John 15 verse 3. Praise the Lord. Now, you are clean through the word which I have spoken unto you. Yes. Malilinis kayo. Maglinis. Paano ako maglinis, Pastor Chit? Where could I get some cleanser? Anong cleanser? Bibili ka ba ng Ajax na cleanser? Yung binubuhos dyan sa inidoro na puputi yung mga nag-yelo-yelo na? O kukuha ka ba ng steel wool para puputi, parang kaldero na pag ginano ng steel wool, puputi, matanggal yung mga uling sa puwet? Hindi. Yung pinakamabisa sa lahat na cleanser ng ating kaluluwa, ang Word of God. Praise the Lord. Diyan ka makinig lagi, magbasa ka lagi. Bahala, ano yung luha mo diyan, magdagayday. Sige, yung luha mo yung naguhugas ng kasalanan, pagsisisi mo. Papatawarin ka ng Diyos. So, kaya, come and hear all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. But verily, God hath heard me, and He attended to
to my voice of my prayer. Kasi naglinis siya. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.